sa ating lahat. Ngayon naman ay dumako na tayo sa uri ng lakhalain. Una ay ang lakhalaing pabalita. Basahin, Ella. Ang lakhalaing pabalita ay dahil sa balita na kapupukaw ng damdamin. Pinalalawak sa uri ito ang bahagi ng balita na ang mga pangyayari na hindi pangkaraniwan. May kababalaghan o mga bagong likha na makapagbibigay kaalaman at kabilihan sa mga. Ito yung aking halimbawa. Yung lalaki, sugatan matapos karating ang buwaya sa kawil-kawil. Ito ay naging halimbawa sapagkat pinapalawak nito ang bahagi ng balita na may pangyayari na di pangkaraniwan. Dahil kung sa inyong lugar, di ba, mayroong buwaya, syempre, hindi yung karaniwan kasi bihira lang makikita kasi yung buwaya sa wildlife o kaya naman sa mga literal. sunod ay ito ay nagbibigay ng kaalaman sapagkat yung mga mambabasa ay mag-iingat sila sa, lalo na yung mga nakatira doon sa Sugala, Tawi-Tawi. At nagbibigay rin ito ng kawilihan sapagkat nakukuha ang atensyon ng mga mambabasa dahil bihira lamang ito mangyari na kung saan magkakaroon sila ng katanungan na kung saan bakit kaya nagkaroon ng buwaya sa kanilang lugar. Naunawan ba? Opo. Sunod naman ay ang lakhalaing pangkasaysayan. Nani, basahin. Lakhalaing pangkasaysayan. Ang lakhalaing pangkasaysayan ay ang pinakamaksa sa uri nito ay kasaysayan ng tao, bagay o lungsod-yan. Dito naman sa lakhalaing pangkasaysayan, ito yung mga nangyayari noon na ibinabalita o yung mga nangyayari na nakaayon sa pangkasaysayan. Halimbawa nito yung pananda sa kahalagahan ng mansyong pamintuan sa pagsasabansa ng Pilipinas, Iliaga. Ito ay pangkasaysayan sapagkat dito sa mansyong pamintuan, dito si Pulong Emilio Aguinaldo nagtago sa kasagsagan ng digmaan ng Pilipino at Amerikano. At dito rin unang naabutan ng anibersaryo ng pagtatag ng kalayaan si Emilio Aguinaldo. Naunawaan ba? Opo. Leona, bakit ito naging pangkasaysayan? Dahil ito ay nagbibigay ng naglalathala na kung saan pinapaksa nito ang kasaysayan ng isang lugar. Ng isang lugar, di ba? Kasi ano yan, parang mansion. Ibig sabihin, matuturing natin siyang itong isang lugar. Okay. Tama. At sumunod naman ay dumako na tayo sa lakhalaing interview. Basahin. Bayan. Ang lakhalaing interview yung pinapaksa rito ay ang puro at kaisipan ng isang pinagalang tao na nakukuha sa pamamagitan ng pakikipanayam. Dito naman sa lakhalaing pang-interview, ito yung halimbawa ko. Yung Legazpi Twins. Legazpi Twins. Aminadong na pressure na katrabaho ang kanilang mga magulang. Magian kasi Legazpi na pressure pangkatrabaho ang mga magulang sa ating kapatid. Dito, ito yung lakhalaing, halimbawa ng lakhalaing interview. Dahil dito, nagkakaroon ng panayam sa Legazpi Twins. Na kung saan makikita kung ano yung mga opinion nila tungkol sa sitwasyon na iyon. Nawan ba? Opo. At sunod ay ang lakhalaing nagpapabati. Basahin, Roxanne. Lakhalaing nagpapabatid ay naglalahat ng kapakinabangan ng ulat, naghahatid ng kaalaman at karunungan na may layunin na turo. Mary Rose, bakit ito naging lakhalaing nagpapabati? Ito naging lakhalaing nagpapabatid dahil ang impormasyong nais ibahagi ng sumulat nito ay mayroong makukuhang impormasyon na ito ay mahalaga sa ating lipunan. Maaaring ito ay nagpapabatid ng mga isyong nangyayari sa ating lipunan. Tama. Ito yung halimbawa na isa na namang bagong henerasyon ang dala ng taong 2025. Ang tinaguriang Generation Beta o
hanggang 2,039 bahagi ng Generation Beta o Gen Beta. Ito ay nagpapabatid sapagkat sabi nga ni Mary Rose, ito ay nagbibigay ng impormasyon na marunungan sa atin na ang mga ipinanganak sa taong iyon ay tinatawag na Gen Beta, Generation Beta. Di ba kasi yung mga naunang generasyon may iba rin katawagan. Sumunod ay ang lathalaing pangkatauhan. Princess, basahin mo. Ang lathalaing pangkatauhan ay inilalarawan ng mga kilalang tao. Ang kanilang buhay, karanasan, gawain, patakaran sa buhay at dahilan ng kanilang pagkakasal. Dito naman, marriage, bakit ito naging lathalaing pangkatauhan? Ang halimbawa sa Ang halimbawang iyong ibinigay ay isang lathalaing pangkatauhan dahil hindi ba si Eman Bacosa ay naging kilala parang ngayon lang, naging kilala siya. Dahil kapag sinabi natin lathalaing pangkataon, ibig sabihin ay ito ay isang paglathala o paglalarawan sa mga kilalang tao. Tulad nga ng sinabi ko kanina, si Eman Bacosa ay naging sikat ngayon lang. O parang mga yun ang mga Bago pa lang. nakaraang hindi taon, nakaraang Araw. Linggo. Linggo. nakaraang buwan. Dito sa panayam na ito, o sa pahayagan na ito, sinabi na, dito ay tinalakay kung ano ang buhay, karanasan, gawain at patakaran ni Eman Pacquiao kaya siya nagtagumpay. Halimbawa na lamang dito, yung patakaran niya na, di ba, yung pagiging makajos niya, di ba? Oo. Tapos sunod ay